Magagawa niyo ho ba, sir, instructionan itong kolokoy na si Ventura? Opo, bukas po, papakausap ko po, sir. Sir, siguraduhin nyo lang kasi pag nangako kayo, sir, tutuparin nyo. Kasi kung hindi, pati rin ho kayo, madadamay ho rito sa amin. Ako ho yung notorious, lalo-lalo na pag nang pang-aabuso. Kaya lang, ako ho'y pinakapatas kapag ibinigay kong karapatan nung inarereklamo na mapakinggan. Want you to listen carefully. Kaya mo bang magpa-polygraph test para mapatunayan nagsasabi ka ng totoo? Test of integrity. Yes or no? Do not FUCK with me. I'm talking to you like a military man. Do you understand, Corporal? Here's my challenge ang habang ko sa iyo. Magpakalalaki ka, sumailalim ka ng polygraph test. Hulog ka na sa bitay. Po pala si Mark Anthony na tawag po ng dati namin among pulis sa LPG. Pinapayaran po nila kami ng bahay, tubig, kuryente. Naging tawang po nila ako sa loob ng 2 years mahigit. Hanggang sa itong month lang po na to, sir. Nahanapan na po nila ako ng resibo. Tinisingin po nila sa akin ng 30k pag hindi daw po ako nagbayad. Kasuhan daw po ako ng drugs, tsaka kukulong daw po nila ako. Nagpaalam po sa kanila na kung pwede, asikasuhin ko muna misis ko. Kinabukasan po December 5, pumunta po si Sir Ventura sa bahay. Galit na galit po. Bakit ko daw po pinapabayaan yung pwesto nila? Tapos lumayas na daw po kami. Wala daw po kami may lalabas na gamit. Kundi mga damit lang tsaka shirt. Gumawa po ng kasulatan sa barangay na wala na ako may lalabas na gamit namin. Hindi po pumirma. Nagalit po, sir. Dinala niya po ako doon sa presinto habang nakaposas. Tinorture niya po ako, sir. Hindi ako makalakad. Bumalik kami sa barangay. Pumirma na po. Tulungan niya po kami sa nangyayari po sa amin ngayon. Magagawa niyo ho ba, sir, instructionan itong kolokoy na si Ventura, sagutin yung telepono na sa ganun, makuha yung panig, sir. Opo, bukas po, papakausap ko po, sir. Sir, siguraduhin nyo lang kasi pag nangako kayo, sir, tutuparin nyo. Kasi kung hindi, pati rin ho kayo, madadamay ho rito sa amin. Iba ho kami. Ako ho yung notorious, lalo-lalo na pag nang pang-aabuso. Kaya lang, ako ho'y pinakapatas kapag ibinigay kong karapatan nung inarereklamo na mapakinggan. Tatawag na lang kaya ako sa iyo, sir. Pagkatapos from then, bigay mong telepono, makakausap po natin siguro sa speakerphone mo. At least pinagbigyan namin yung kanyang karapatan na marinig, sir. Di ba, sir? Okay yun? Para maipaliwanag din po nila, sir, ang side po nila. Yun. So, sir, I will call you so that you will call your person. Bukas na bukas, wag niyo muna palabasin. Sa ganitong oras, tatawagan ho namin para makuha yung panig nila. Para yung mga matitinong pulis natin, kapareho nyo, sir, at yung iba, hindi ho madadamay na hindi natin kinukonsente, sir. Okay, sir? Yes, sir. Sige po, sir. Sa linya ho ng telepono si Police Corporal Raymond Ventura. Yes, sir. Magandang hapon po. Corporal Raymond Ventura, alam mo ba kung bakit ka namin tinawagan dito? Alam mo ba ang kasong inarereklamo laban sa iyo? Yes, sir. Napanood ko na po kapon yun, sir. Nasisiyahan ka ba? Natutuwa ka? Nabubwisit ka? Nagagalit ka? Anong sasabihin mo ngayon? Yung totoo, sir, siyempre, sumasama po loob ko, sir, kasi wala po naman katotohanan kasi sinasabi ng tao. Ganon. Ang gusto mong sabihin, nagsisinungaling itong dati mong delivery boy sa iyong illegal na negosyo na pagtitinda ng mga LPG, delikado yung negosyo ninyo. Pero hindi muna tayo magsisentro dyan. Ang ginawa mong sapilitan kinaladkad sa barangay na hindi raw kayo magkasundo dahil pinagbabayad mo siya ng 30,000 sa nawawalang resibo. Ayaw natin kung saan resibo na yun. Nung hindi siya pumirma sa barangay, kinaladkad mo, pinusasan mo, diretso sa presinto. Pagdating sa kwarto sa may presinto dyan, pinagbubugbog mo, tinadyakan mo, paluhod. Pagkatapos tinadyakan mo sa likod para magdapa, pinusasan mo. Tapos pinataas mo yung kanyang patalampakan, pinagpapalo mo ng kahoy yung talampakan. Naihi sa sakit itong si Virilio, si Anthony. At pagkatapos nakiusap na ang nanay, matapos yung pangbubugbog, nagmakaawa sa iyo at sinasabi, kung maaari, kakausapin niya lang anak niya para matapos na at pumirma na lang doon sa kasunduan na magbabayad na lang siya. Kaya ang ginawa mo, kinomfiscate mo, sinequester mo yung mga television niya, washing machine niya, anumang maliit na bagay sa kanyang bahay na napundar niya bilang delivery. Ito ba'y kasinungalingan, Raymond Ventura? Yes, sir. Lahat po yan, sir. Pagdating po namin dito, sir, magkasama na po kami at saka yung dena niya po. Kaya po hindi ko po magagawa yan lahat, sir. Okay. Sir po laging magulang, sir. Okay, Raymond, siguraduhin mo, lulusot ka sa patibong ng bitag. Pakinggan mo ako na maigi, ano?
Pakinggan mo ako, hindi ako basta-basta yung media man na pwedeng lokohin. Marami na kaming nabangga ng mga pulis, marami nang siraulo dyan sa Rizal, marami na kaming binitag dyan, nakikipagputukan din kami, nakikipagsabayan, basagan ng mukha. Iba si Ben, iba si Tul Rafi, mabait yun. Huwag mo akong lolokohin kasi simple lang aking katanungan. Una sa lahat, hindi magagawa ng isang hamak na delivery boy na para ireklamo ka, gagawa ng kwento, makapangyarihan ka eh. Paano mo sasabihin nagsisinungaling tong pobre? Nasa otoridad ka. Pulis ka. Gagawa ng kwento to. Ang isang taong dehado, gagawa ng gagot ng paraan, makaabot lang sumbong. Ilang daang sabihin nating bundok ang kanyang aakyatin, ilog na tatawirin, makaabot lang, makakuha ng hustisya. Kaya may Tulfo Brothers. Ipinatulfo ka sa bitag. Ang ibig mong sabihin, sinungaling itong si Virilio? Yes, sir. Sir, with all due respect, sir, Paano mo masabi sinungaling? O sige, ganito. O, Mark Anthony. Sinungaling ka raw, Mark Anthony. Sagutin mo nga yung dati mong amo, huwag ka matakot. Eto, tumatayo ako para sa'yo. Sir, hindi po totoo na magkasama kami, sir. Magkasama sila ng biyanan ko, sir. Ako lang po yung sinakay nila sa sakyan, tapos nakasalubong po nila biyanan ko. Sinabihan po nila na papakita daw yung pagkademonyo niya, sir. Alright. Opo, ipapakita niya daw po na pagkademonyo niya sa biyanan ko. Pinakita niya nga sa'yo sa pamamagitan ng pagdala sa porsinto. Opo, tapos po yung biyanan ko po, sir, pinagtabuyan po nila yung kaya hindi po makapasok. Pinagtabuyan po ng mga kasama yung polis. Well, Raymond, Corporal, mukhang nalalagay ka sa alanganin. Mukhang mahihirapan ka. Alam mo, meron akong technique, Raymond, ano? Pag ikay hinamon ko sa'yo, nasasabihin ko sa'yo, kung papasa ka, kasi gagamit ako ng Truth Verify na ginagawa ng mga CIA kung sinungaling ka for integrity test. Ginagawa to sa US. Ginagawa to sa ibang mga law enforcers on a sensitive position na nilalagay sa Truth Verify o polygraph test. Ang gagawa niyan, eksperto kung nagsisinungaling ka. Kaya ba bang lusutan ang polygraph test? Dadalhin yung machine kasamang eksperto na marunong magbasa. Ang mga tanong simple lang. Ang tanong ko sa iyo, makakapasa ka kaya? Sir, with all due respect na po, sir. Hindi. Tanong ko sa iyo, kaya mo bang magpa-polygraph test? Whoa. I have a question. Listen carefully. Listen good, Corporal. Want you to listen carefully. Kaya mo bang magpa-polygraph test para mapatunayan nagsasabi ka ng totoo? Test of integrity. Yes or no? Yes, sir, as long as due process. Oy, sandali muna. Why? No. The due process is something we are giving you an equal opportunity, but please tell the truth. Do not F-U-C-K with me. I'm talking to you like a military man. Do you understand, Corporal? Yes, sir, basta idaan na po natin, sir, sa due process. Well, ang due process mo, you gotta sign a waiver. You gotta, hey, listen up, man. When I say this, like a military, talking to you the military way. And I'll talk to you like a police. The due process means the opportunity for you to test the integrity, your integrity by telling the truth, na nagsasabi ka ng totoo, makikita na ikay kumapasa o hindi. I will apply to you the US way. Do you wanna go on? Kasi pipirma ka ng waiver. Yes, sir, kung ano po allegation nila, sir, isang pa na nga po, sir. No. Yeah, whoa. Sandali. Salamat po, maraming salamat po. Napapansin nyo na. Okay. Nakita na natin ngayon nagsisunungaling itong si Corporal Ventura. Andiyan ka pa ba, Ventura? Nag-excuse me na. Nung sinabi na pagpo-polygraph test, nabahagang buntot, kumuyos yung betlog. Eto importante, papasok yung ES dito at ayaw niyang makandak ng polygraph test. Anthony, narinig mo ba ako? Nagsasabi ka ng totoo. Okay, ngayon, nagpakita ng gilas itong si Corporal Ventura, hindi pumasa, putok sa buho ka. Sus, kung hindi ka lang pulis, ahamunin na kita ng ewan. May may ring lang dyan. Napapakitaan kita ngayon na hindi ako nagbibiro. Here's my challenge, ang habang ko sa iyo. Magpakalalaki ka, sumailalim ka ng polygraph test. Hulog ka na sa bitang. Ganda po nga din sa inyo, sir, Pintol po, at magandang hapon din sa mga inyong mga tagapanood sa programa. Okay, sir.
Ano ho ang proseso? Kasi sa Rizal, Region 4 ho yan. Dito ho kayo sa Campo Crame, sir? O ano ho kayo? Nasa main ho ba kayo? Sa Campo Crame? Yes, sir. Pero meron naman kaming provincial internal affairs service sa Rizal po, sir. Kapag ito'y ilalapit ho namin sa inyo, ano yung tamang proseso? Ito hong si Mark Anthony Berrillo, humihingi ho ng hustisya kasi binabantaan against Raymond Ventura. Na interview na ho namin, sabi niya mas gagamitin niya raw yung due process sa hukuman na lang pag-uusap. Wala na maraming satsat. Torture ho nangyari dito, sir. Ha? Talagang padel na pinadel sa loob ng presinto. Kaya napanood po yung programa niyo, sir, ay kanina pang umaga ay nag-motopropio investigation na sila. Ayun. At ngayon sila ay nandoon na papunta sa Antipolo para i-locate po yung biktima para kukunan po ng statement. So, meron na kaming initial na ang pwede namin ikaso po ay yung magkasosyo si Raymond Ventura. Sa Jeremy Asayo. Yan. Yun yung grave misconduct si Asayo. Ventura did misconduct for engaging illegal business. And then yun si Ventura na gumawa ng kaharasan doon sa kay Mark Anthony. Okay, yes, sir. Dalawa po yung kaso niya, yung operation, sir. Yes, sir. So, bukas, sir, kung makumpleto na po itong aming fact findings investigation, ilagay namin sa pre-charge investigation. Po, sir, ay 7 days lang. Okay. And then, ipapile na namin po yung dalawang kaso. Isasama na po namin yung, sir, yung chief of police. Kasi Yes, sir. inamin po niya na chief of police na siya. Then ito ay nangyari doon sa kanyang istasyon. Nako. December 4 pa ito. Nako. Wala siyang ginagawa. Kaya Nako. ito ay i-presume na meron po siyang knowledge sa ginawang illegal activities ng kanyang tauhan. So wala siyang ginagawa, wala siyang action. Nako. So, Sabit-sabit isama na. po namin siya ng command responsibility. Tatlo po ang aming balak na idemanda. Okay. At maka 20 days lang po yun, sir. Dati ang tagal ng proseso, pero dahil dito sa aming experiment yung WISCA na natapos namin within 30 days, kaya lahat ng mga kaso ngayon pinapayal sa IAS, sir, 30 days lang. Makaasa po kayo, sir, na may resulta na po within 30 days. Starting today, sir. Sir, kami ho'y nagpapasalamat kayo pala'y nagmo-monitor sa amin kayo rin sa PTV4. Napalabas na ho ng part 1 and part 2. Kumilos na ho kayo. Taos puso ho kami nagpapasalamat. Naiiyak ho yung complaint at naririnig ho kayo. Naririnig ho ng taong bayan hanggang sa Amerika. Lahat ho ng mga Pilipino overseas nanunood ho sa atin. Natutuwa ho sa ginagawa ninyo. Wala ho kayong kinakampihan. Sumasaludo ho kami sa inyo, attorney. Yes, sir. Sa biktima, kami po ay nagtiramay sa iyong sinapit sa ating tauhan ng pulisya na nanumpa na iprotektahan kayo at pagserbisyuhan. Pero iba po yung ginagawa, kaya po inid po natin palampasin po ito. Ngayong gabi, sila po ay papunta na po sa bahay mo kasi natunto na po Ayun namin yung address sa aming pagsisikap na matuntun po kayo para maumusad na yung kaso kinabukasan. If-pre-charge investigation, bigyan natin due process sila po. Pero dito, makikita natin na very overwhelming po yung obediensya natin dito laban sa Okay. mga pulis. Sir, meron yung may tanong lang ho kami, sir, at this point in time. Nag-aalangan din ho siya, kaya kanina kinukonsulta niya, paano raw ho yung mga pamilya niya baka buweltaan. Kung siya lang naman ho, tsaka kanyang magulang, pwede ho namin siya maitago. Ang concern niya, makapangyarihan ho. Importante siguro, sir, mailagay sa floating status ho kung kinakailangan muna. Palagay natin sa withholding, sa holding unit ng region para malayo siya. Alright. Sir, hindi kailangan po sila, sir, na mag-appear po doon sa summary hearing kasi binago na namin yung procedure, Yes, sir. yung paper, basta makuha lang namin yung mga statement. Okay na po yun, sir. Kami na bahala kasi kami na po tatayo ng complainant. Nako. Sila po ay Nako. isang informant lang o witness. Ang kalaban na nila ay PNP, represented by the investigator ng Internal Affairs Service. Sir, umabot na pala na parang American style na ho tayo pagdating sa IS, Internal Affairs. Kaya kinakatakutan ng Internal Affairs, lalo-lalo na sa Estados Unidos, pagdating ho sa mga kapulisan, lagi ho talagang iniiwasan. Ay, ganun ho ang trabaho ninyo. Sa loob ho mismo, kayo yung pulis ng mga pulis. natin to be at par with him kasi yun talaga ang mandato ng IAS, no? Sa Ayun. lahat ng kapulisan, sir. Yes, sir. Bilang protektor ng integridad ng PNP, hindi natin palampasin itong mga ginagawa yung nakakasira ng imahe ng organisasyon. Maraming salamat po sa mga naitulong sa amin, sir.
po ako dahil sa ginawa niyo sa akin pag Trabaho talaga ng IAS po yun, Mark. Tungkulin po namin Maraming po. salamat po talaga, sir. Okay, sige Mark. Okay ka na. Sinabi na attorney. Attorney, maraming salamat. Mabuhay ho kayo. Sana dumami pa ang kaparehong tribo natin dyan, kapareho ninyo. At para talagang makikita, manunumbalik ho yung sinasabing integridad at yung kredibilidad, tiwala, trust sa ating mga kapulisan. Yun ho ang aming gusto mangyari ho rito, attorney. Salamat din, Sir Bintol po. Dahil sa inyong programa, natulungan mo po kami na makakuha ng mga impormasyon sa mga itong mga iskalawag na member ng Philippine National Police para ating madisiplina. Medyo nawala na bang sama ng loob mo? Opo, sir. Nasisiyahan ka na ba? Ako, sir. Maraming Satisfied salamat ka ba? po sa inyo, sir. Ha? Okay na. Maraming salamat po sa inyo, sir. Cargo ka na namin. Okay, Anthony? Opo, sir. Abangan! Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Bitag